Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Binibining Lovely Angel T. Nerza. Ako po ay mag-uulat tungkol sa kahulugan, katangian at proseso ng komunikasyon. Kahulugan, katangian at proseso ng komunikasyon. Ang komunikasyon ay pagpapahayag, paghahatid o pagbibigay ng impormasyon sa mabisang paraan. Isa itong pakikipag-ugnayan, pakikipagpalagayan o pakikipag-unawaan. Ito rin ang proseso ng pagbibigay at pagtanggap. Nagpapalipat-lipat sa mga individual ang mga impormasyon, kaalaman, kaisipan, impresyon at damdamin. Nagbubunga ang ganitong pagpapalitan ng pagkakaunawaan at kaunlaran ng lipunan. Ang pakikipagtalastasan ay tinatawag din nating komunikasyon. Ito ay hango sa salitang Ingles na communication. Hango rin ito sa salitang Latin na communes, na ang ibig sabihin ay karaniwan, panlahat o para sa lahat. Sa pananaw ng dalawang paraan, ang katuturan ng pakikipagtalastasan ay: una, sa pamaraang semantika. Ang pakikipagtalastasan ay pagpapahayag o paghahatid ng saloobin, damdamin o opinyon sa ating kapwa. Halimbawa, may isang paksa o isyong tinatalakay ang isang kasambahay. Tayo o ikaw man ay nakikibahagi rin ng iyong kalaman tungkol doon. Pangalawa, sa pamaraang struktural. Ibinibigay ang kayarian o anyo ng salitang binibigyan ng kahulugan. Ang halimbawa nito ay ang salitang pakikipagtalastasan ay mula sa salitang ugat na talastas, na ang ibig sabihin ay alam o may kaalaman, at ang mga panlaping pakikipag at ay tumutukoy sa proseso o paraan ng pagsasagawa o pag-uusap na may kasangkot na dalawang panig, ang nagsasalita o tagapagpadala at ang nakikinig o tagatanggap. Mga katangian ng komunikasyon. Ang unang katangian ay: ang komunikasyon ay isang proseso. Proseso dahil dalawang paraan ang kasangkot dito upang makarating ang mensahe sa kinauukulan: ang pagpapadala o paghahatid at ang pagtanggap. Ang taong nagpapadala ng mensahe ang siyang nag-i-encode ng mensahe. Bago isagawa ang pag-i-encode, ang kinauukulan ay kailangang pag-isipan muna ang nilalaman ng mensahe. Ang wastong paggamit ng salita, maayos na paghahanay o diwa, at ang inaasahang magiging reaksyon ng tatanggap ng mensahe. Ang mga gawaing ito ay may kaugnayan sa proseso ng encoding. Ang taong tagatanggap ng mensahe ang siya namang nagdi-decode. Iisipin niya ang kahulugan ng mensaheng natanggap, ang magiging reaksyon niya at ang kung paano niya iyon sasagutin o paano niya ipapadala ang kanyang reaksyon. Ito naman ang proseso ng decoding. Ang pangalawang katangian ay ang proseso ng komunikasyon ay dinamiko. Nagbabago ang proseso ng komunikasyon batay sa mga nakaiimpluwensya rito, tulad ng panahon, lugar, pangyayari at mga taong kasangkot dito. Kapag ang taong kausap mo ay professional at mga may edad, iangkop mo ang mga salitang gagamitin sa pakikipagkomunikasyon sa kanila. Gamitin ang mga formal na salita sa halip na di formal. Ang pangatlong katangian ay ang komunikasyon ay komplikado. Ito ay may kinalaman sa iba-ibang pananaw ng mga taong kasangkot sa pakikipagkomunikasyon. Maaaring makapagpahayag ka sa isang bagay na sa ganang opinyon mo ay tama, ngunit sa iba ang dating sa iyong kausap, magkaiba ang inyong ideya. Bunga ng komplikasyong ito
ang iyong pag-uusap ay hahantong sa di pagkakaunawaan. Ang pang-apat ay hindi tayo maaaring umiwas sa komunikasyon. Mag-isa man tayo ay nagaganap ang komunikasyong pansarili. Sa bulto o gabundok na gawain natin ay bigla nating mabibigkas ang, ay, kailan kaya ito matatapos? Sus, pagod na ako. Lalakipan pa ng gutom na ako at iba pa.